Ang akala nila ang utang na loob ay isang tanikala na habambuhay kong isusuot. Isang sampal mula sa babaeng nagluwal sa akin at isang pagkakanulo mula sa lalaking pakakasalan ko sana. Pero hindi nila alam sa bawat luhang tinipid ko isang imperyo ang ibabagsak ko. Nakakapagtaka lang na sa gitna ng lahat ng ito, may isang kakaibang detalye na patuloy na bumabagabag sa aking isipan, isang sikretong account na hindi dapat umiiral sa mga dokumento ng aming angkan. Walang anumang pasubali binasag ng isang pamilyar, ngunit nakakasukang boses ang katahimikan. Umakyat ka na sa stage at umamin. Aakuin mo ang iskandalo dahil buntis ang pinsan mo at kailangan nating protektahan ang hiya ng pamilya. Wala kang kwentang anak kung hindi mo ito gagawin. Ngunit ang mga salitang iyon ay binitawan ng sarili kong ina kasabay ng isang napakalakas na dampi ng kanyang palad na nag-iwan ng matinding hapdi at pamumula sa aking pisngi. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng marangyang VIP suite ng hotel na pag-aari ng aming pamilya. Sa halip na maging isang silid ng pagdiriwang para sa aking nalalapit na kasal, naging saksi ito sa pinakamaruming sikreto nila. Ang lalaking pinangarap kong pakasalan si Leandro ay nagmamadaling isinusuot ang kanyang damit habang iniiwasan ang aking paningin. Sa likod niya, nagtatago sa ilalim ng makapal na kumot ang aking sariling pinsan na si Clara umiiyak at nagkukunwaring biktima ng pagkakataon. Lumapit ang aking ina, ang kanyang mga mata ay puno ng panunumbat at manipulasyon. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Intindihin mo na lang, Jose. Lalaki si Leandro na tutukso nagkakamali. At ikaw kasi palagi kang nasa abroad, palagi kang busy sa pagiging auditor mo. Naiwan si Clara dito, nagkamali sila. Pero nakasalalay ang buong negosyo natin sa engagement party na ito. Kung masisira ang pangalan ni Clara, babagsak ang mga shares natin at mawawalan tayo ng lahat. Magpakumbaba ka na. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Sabihin mo sa mga reporter sa ibaba na ikaw ang may ibang lalaki. Aakuin ng pinsan mo ang kasal para maisalba ang pangalan natin. Nagsalita rin si Leandro, ang boses ay puno ng pagpapaawa na lalong nagpayanig sa aking sikmura. Jose, I am so sorry. Hindi namin sinasadya. But your mom is right. Kailangan nating isipin ang kumpanya. I will compensate you, I promise. Ibibigay ko sa iyo ang rest house sa Tagaytay. Just please own up to the cheating rumor so Clara won't be ruined. Bago pa man ako makasagot, mabilis na bumukas ang mabigat na pintuan ng suite. Pumasok ang event manager na halatang balisa at pinagpapawisan. Ma'am, sir, the press is getting extremely restless. The investors are already seated at the grand ballroom. We only have exactly 15 minutes before the grand announcement. We need the bride and groom downstairs immediately or the board members will start asking questions and pull their funds. 15 minuto. Nagsimula na ang pag-ikot ng orasan. Ang buong yaman at reputasyon ng aming pamilya ay nakadepende sa aking isasakripisyo. Inaasahan nilang guguho ang aking mundo, naluluhod ako at iiyak na magmamakaawa ako sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit walang pumatak na luha. Ang puso kong dating puno ng pagmamahal at dedikasyon para sa pamilyang ito ay tila naging isang malaking tipak ng yelo. Ang matinding sakit ng pagkakanulo ay mabilis na nag-ibayo at naging isang nakakakilabot na kalinawan. Ginamit nila ang pagiging mabait ko para abusuhin ako. Kung gayon, ibibigay ko sa kanila ang halimaw na ginising nila. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin at tinitigan ang aking ina. Pagkatapos ay si Leandro. Isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng panginginig, ngunit may talim na kayang pumatay. Sige ma, para sa pamilya, gagawin ko ang gusto ninyo. O ang nakahinga ng maluwag ang aking ina at ang taksil kong nobyo. Agad silang tumalikod at nagsimulang makipagtalo sa manager kung paano ipaliliwanag sa media ang aking pekeng pag-amin. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang lumapit sa mahogany na lamesa kung saan nakabukas ang laptop ni Leandro. Bilang isang master forensic auditor, alam ko kung saan itinatago ang mga baho. Alam ko na ang pamilya namin at si Leandro ay may ginagawang anomalya sa kumpanya, ngunit ipinikit ko ang aking mga mata noon dahil sa tiwala. Ngayon tapos na ang bulag-bulagan. Sa loob ng wala pang 2 minuto, mabilis at tahimik na naglayag ang aking mga daliri sa keyboard. Madali kong pumasok sa mga nakatagong files ni Leandro. Natagpuan ko ang black ledger ng pamilya,
ang lahat ng ebidensya ng money laundering at tax evasion. Inilabas ko ang isang naka-encrypt na flash drive mula sa aking bulsa at isinaksak ito. Habang hinihintay kong matapos ang paglipat ng mga dokumento na hagip ng aking paningin, ang isang serye ng malalaking bank transfers. Nakapangalan ang tatanggap sa isang Villarreal. Bakit palihim na nagpapadala ng milyon-milyong piso ang pamilya namin sa pinakamalaking kalaban ng aming negosyo bago pa may makapansin na tapos ang paglipat? Binunot ko ang flash drive at ibinulsa ito. Ang hawak ko ngayon ay ang mismong hininga ng aming angkan. Lumapit ako kay Leandro na kasalukuyang inaayos ang kanyang kwelyo. Tiningnan niya ako ng may peking pasasalamat. Tahimik kong hinubad ang mamahaling diamanteng singsing mula sa aking daliri. Hindi ko ito ibinato sa kanya o ipinagmalaki. Sa halip hinayaan ko itong mahulog ng direkta sa basurahan na gawa sa bakal na nasa gilid ng lamesa. Ang mataginting na kalampag nito sa ilalim ng basurahan ang nagsilbing tuldok sa aming kasaysayan. I will go ahead. Susunod na lang ako sa baba para sa announcement. Malamig kong sambit. Bago pa sila makapagsalita o makapag-isip kung ano ang ibig kong sabihin, mabilis na akong lumabas ng silid. Hindi ako bumaba sa grand ballroom. Ginamit ko ang fire exit ng hotel at tuloy-tuloy na naglakad palabas ng gusali sinalubong ang malakas at walang awang pagbuhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humampas sa aking balat, tinatangay ang huling piraso ng kahinaan sa aking pagkatao. Wala akong dalang payong, wala akong dalang gamit kundi ang suot kong damit at ang maliit na flash drive na magiging sandata ko. Imbes na umuwi at magmukmok, naglakad ako patungo sa madilim na kalsada. Isang pamilyar na sasakyan ang namataan ko. Isang itim na SUV na may makapal na tint at nagmamay-ari ng isang particular na plaka. Alam ko kung sino ang sakay nito. Si Hector Villarreal, ang kinikilalang titan ng industriya ng pagbabarko at ang nag-iisang lalaking may sapat na kapangyarihan upang durugin ang aking pamilya at si Leandro. Walang anumang pag-aalinlangan humakbang ako patungo sa gitna ng kalsada, direkta sa linya ng mabilis na umaandar na sasakyan. Ang nakakabulag na liwanag mula sa headlights ng SUV ay buong tapang na naghugas sa aking mukha. Isang nakakabinging alingawngaw ng gulong na pilit pinipigilan sa basang kalsada ang pumunit sa gabi. Huminto ang dambuhalang sasakyan ng ilang pulgada na lamang ang layo mula sa aking mga tuhod. Nakatayo lamang ako roon, hindi gumagalaw, hindi natatakot sa kamatayan. Dahil ngayong gabi, ang dating Josefina ay patay na at ang aking paghihiganti ay magsisimula pa lamang. Nananatiling nakatutok sa aking mukha ang nakakabulag na ilaw mula sa headlights ng SUV. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking katawan ay parang mga yelong karayom, ngunit hindi ako gumalaw ng kahit isang pulgada. Tinitigan ko ang madilim na salamin ng sasakyan, alam kong sa likod nito ay nakatingin din ang lalaking kailangan ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likurang bahagi ng sasakyan. Bumungad ang pamilyar at matapang na anyo ni Hector Villarreal. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi, sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kamay patungo sa isang maliit na earpiece sa kanyang tainga. Sa gitna ng paghampas ng ulan, nahagip ng aking pandinig ang isang mahina ngunit awtoritatibong boses mula sa kabilang linya ng kanyang suot na aparato. Hindi ko maunawaan ang buong mensahe, ngunit malinaw ang huling utos na nagsabing papasukin ang babaeng iyan. Isang tanong ang mabilis na gumuhit sa aking isipan. Sino ang may sapat na kapangyarihan para mag-utos sa isang lalaking kinatatakutan ng lahat sa industriya? Isang tipid na kumpas ng kanyang kamay at nagbukas ang pinto ng sasakyan. Pumasok ako sa loob, bitbit ang basa at malamig kong kasuotan na unti-unting nagiiwan ng mantsa sa mamahaling leather seat. Wala akong pakialam sa dumi. Wala akong pakialam sa kung ano ang sasabihin niya. You have exactly 1 minute to explain why you are blocking my car, Miss Alcantara. At bago mo sabihing nagpapakamatay ka, sisiguraduhin kong hindi ang kumpanya ko ang magbabayad ng danyos. Malamig na bungad niya, hindi man lang nag-abala na sulyapan ang panginginig ng aking mga balikat. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak o pagmamakaawa. Inilabas ko ang naka-encrypt na flash drive mula sa aking bulsa at inilapag ito sa maliit na espasyo sa pagitan namin. Tinatarantado ka ng sarili mong kumpanya, Mr. Villarreal, at ako lang ang makakapagpatunay nito. Direktang sagot ko, tinititigan siya nang walang anumang takot.
Bumaling siya sa akin, ang isang kilay ay bahagyang tumaas. Go on. Bilang head auditor ng pamilya ko, nadiskubre ko ang isang serya ng malalaking bank transfers mula sa kumpanya namin papunta sa mga sikretong accounts na hindi dapat umiiral. May naglilinis ng pera sa loob ng Villarreal Corporation at ginagamit nila ang pamilya ko para pagtakpan ito. I have the digital footprint. I have the ledger. But I need your resources to decrypt the final layers. Kinuha niya ang flash drive at pinagmasdan ito sa ilalim ng madilim na ilaw ng sasakyan. At ano ang kapalit ng impormasyong ito? Pera kasi. Kung pera lang kaya kong bilhin ang buong angkan mo ngayon din. Umiling ako. Gusto kong makita silang masunog. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat ng ipinagmamalaki nila. At para magawa ko iyon nang walang sagabal, kailangan ko ng proteksyon. Proteksyon na tanging ang apelido mo lang ang makakapagbigay. Huminga ako ng malalim bago binitawan ang huling alas. Gusto ko ng isang kasunduan. Pakasalan mo ako. Gawin mo akong legal na asawa mo para walang sinuman sa kanila ang makagalaw sa akin habang binabaklas ko ang buong operasyon ninyo sa loob. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang patuloy na paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan. Tinitigan niya ang aking mukha. Dito ko napansin ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging malamig, nakita ko ang matalim na pagkilala. Napansin niya ang matinding pamumula sa aking pisngi, ang markang iniwan ng kamay ng aking sariling ina. Walang awa sa kanyang mga titig, tanging pagrespeto ng isang mandirigma sa kapwa mandirigma na sugatan, ngunit nakatayo pa rin. Tahimik siyang dumukot sa bulsa ng kanyang suit at iniabot sa akin ang isang malinis at malamig na panyo. Hindi niya pinunasan ang mukha ko. Ibinigay niya ito sa akin upang ako mismo ang mag-ayos sa aking sarili. Ito ang pinakamataas na anyo ng paggalang na maaari kong matanggap ngayon, ang kilalanin na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Once you step into my mansion, you belong to the war, Jose. Walang atrasan. Ang kalaban ko sa loob ay mas mapanganib pa sa pamilyang tinakasan mo. Babala niya habang ipinag-uutos sa driver na paandarin ang sasakyan. Matagal na akong nasa gyera, Hector. Ngayon lang ako nagkaroon ng tamang sandata. Sagot ko habang mahigpit na hinahawakan ang panyong ibinigay niya. Bumilis ang takbo ng sasakyan, binabagtas ang madilim at basang kalsada patungo sa pinakasentro ng kapangyarihan ng mga Villarreal. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto kami sa tapat ng isang naglalakihang tarangkahan na gawa sa makapal at itim na bakal. Bumukas ang mga ilaw sa paligid ng gate, nagbibigay liwanag sa isang figura na nakatayo sa bungad. Si Doña Rosario ang madrasta ni Hector. Sa ilalim ng malaking payong na hawak ng kanyang tauhan, nakangiti siya habang pinagmamasdan ang aming pagdating. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ito ay mas malamig pa sa mismong kamatayan, puno ng pagbabanta at mapanlinlang na kabaitan. Pumasok ang sasakyan sa loob ng malawak na bakuran. Kasabay ng pag-usad namin ay ang matinding alingawngaw ng mabigat na bakal na gate na sumasara sa aming likuran, tila nagkukulong sa akin sa isang bagong hawla ng mga lobo. Ang mataginting na pagsara ng mabigat na bakal na gate ay tila naghudyat ng aking formal na pagpasok sa pugad ng mga ahas. Ngunit hindi ako isang mahinang biktima na naparito upang maging hapunan. Ako ang laso na tatapos sa kanilang pamamayagpag. Sa bawat hakbang ko papasok sa naglalakihang pasilyo ng Villarreal Mansion, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagdadala ng amoy ng lumang yaman at mga ibinaong kasalanan. Sa pinakasentro ng marangyang sala nakatayo si Doña Rosario. Suot niya ang isang eleganteng puting kasuotan na nagbibigay sa kanya ng imaheng tila isang santo, hawak ang isang mamahaling rosaryo na gawa sa perlas. Sa kanyang tabi ay ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na si Lucia na nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa ng may halatang pandidiri. Nang makalapit kami ni Hector, ipinakita ni Doña Rosario ang kanyang pinakamalumanay, pinakainosente at pinakamapanlinlang ng ngiti. Ang kanyang boses ay umaawit ng kaplastikan na sadyang idinisenyo upang iparamdam sa akin kung gaano ako kaliit. Kawawa ka naman, Ija. Nakita ko ang mga nagkalat na balita kanina. Ang sarili mong pamilya itinakwil ka sa mismong gabi ng iyong engagement. Napakasakit sigurong malaman na pinagpalit ka ng nobyo mo sa sarili mong pinsan dahil sa iyong mga pagkukulang. Umiling siya at bumuntong hininga na parang tunay na naaawa. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na isa kang malaking kahihiyan sa mata ng lipunan ngayon, at kahit na ginamit mo lang ang awa ng aking anak
Para makapasok dito tatanggapin kita. Dito sa pamamahay ko, tuturuan kita ng tamang asal ng isang disenteng babae. Ipaparamdam ko sa iyo ang kalinga na ipinagkait ng sarili mong ina. Kung ang lumang Josefina ang nakarinig nito, marahil ay yumuko na ako at umiyak sa matinding kahihiyan. Ngunit ang emotion ko ay matagal nang namatay sa kalsada sa ilalim ng ulan. Pinakinggan ko ang bawat salita niya nang walang anumang pagbabago sa ekspresyon ng aking mukha. Wala akong nakitang santo sa harap ko, kundi isang magnanakaw na nagkukubli sa likod ng mga perlas. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mga mata at gumanti ng isang ngiti na mas malamig pa sa disyerto kapag gabi. Ang aking boses ay kalmado pinong-pino at walang anumang bahid ng panginginig. Salamat po, senyora, nakakapanatag ng loob, na malaman na bukas ang inyong tahanan sa mga tulad kong uhaw sa kaalaman. Makakaasa po kayo na mag-aaral akong mabuti sa ilalim ng inyong patnubay, lalo na sa pagtingin at pagkwenta ng mga balanse ninyo sa bangko. Balita ko po kasi napakaraming pondo ng kumpanya ang bigla na lang nawawala na parang bula at kailangan ninyo ng isang napakagaling na auditor para hanapin kung saang mga bulsa ito napunta. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng sala. Ang malasyang ngiti ni Doña Rosario ay nanigas sa kanyang mga labi. Mabilis na namutla si Lucia at napaatras ng kalahating hakbang, ang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot sa aking tahasang pagbabanta. Wala ni isa sa kanila ang nakasagot. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang pagpaling ng ulo ni Hector upang itago ang isang pambihirang ngiti ng matinding kasiyahan bago niya basagin ang tensyon. Ipapahanda ko na ang kwarto natin, mahal ko. Mukhang kailangan mo na ng pahinga, malamig ngunit may diin na utos ni Hector bago niya ako inakay paakyat ng malapad na hagdanan. Iniiwan ang dalawang babae na walang imik at nagtitiimbagang sa ibaba. Nang makapasok kami sa napakalaking master bedroom, iniwan muna ako ni Hector upang asikasuhin ang mga tawag sa negosyo. Pumasok ang dalawang katulong upang ihatid ang aking mga bagong damit at isang porselanang tasa ng mainit na kape. Ramdam ko ang kanilang patagong pagnanakaw ng tingin, tila naghihintay na bumagsak ako sa sahig at umiyak ng hagulgol dahil sa nangyari sa aking pamilya. Inaasahan nilang makikita ang isang babaeng wasak ang kaluluwa. Ngunit binigo ko sila. Tahimik kong inayos ang aking mga gamit. Ipinatong ko ang aking laptop sa pinakasentro ng study table bilang tanda ng pag-angkin sa aking teritoryo. Pagkatapos naupo ako sa isang silya, malapit sa malaking bintana, maingat na inangat ang tasa at tahimik na humigop ng kape habang pinagmamasdan ang nag-aagaw na dilim at liwanag sa labas. Ang aking likod ay tuwid, ang aking mga mata ay payapa. Ang pinakamagandang sagot sa mga taong inaasahan ng iyong pagbagsak ay ang pagpapakita ng isang perpekto at hindi natitinag na kapayapaan. Umalis ang mga katulong na may bakas ng pagkalito at paggalang sa kanilang mga mukha. Pagsapit ng madaling araw nang ang buong mansyon ay binalot na ng mahimbing na tulog, tahimik akong lumabas ng kwarto. Ang tanging bitbit ko ay ang aking matalas na memorya at ang maliit na flashlight. Pumasok ako sa malawak na library ng mga Villarreal, ang lugar kung saan itinatago ni Doña Rosario ang mga lumang dokumento ng kumpanya. Kailangan kong makahanap ng pisikal na pruweba na magdudugtong sa mga bank transfers na ninakaw ko mula sa laptop ni Leandro. Naghanap ang aking mga daliri sa hilera ng mga nakatagong folder sa pinakasulok ng silid. Matapos ang ilang minutong pag-usisa, nahugot ko ang isang makapal na file na naglalaman ng mga insurance claims ng mga namatay na seamen. Habang binabasa ko ang listahan, sa ilalim ng malamlam na liwanag, isang pangalan ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Tomas Garcia. Si Mang Tomas, ang asawa ng aking minamahal na Yaya Pacing na nagpalaki sa akin. Namatay siya sa isang trahedya sa barko, 10 taon na ang nakalilipas. Tandang-tanda ko kung paano umiyak si Yaya Pacing nang sabihin ng kumpanya na walang ibibigay na insurance money dahil nagkaroon daw ng kapabayaan si Mang Tomas. Ngunit dito sa dokumentong hawak ko nakasaad na ang 5 milyong pisong insurance ni Mang Tomas ay na-approve at na-i-release. Kung hindi napunta kay Yaya Pacing ang pera, saan ito dinala? Ang katanungang ito ay nagpasiklab ng isang bagong uri ng puot sa aking dibdib. Inabot ko ang isang lihim na drawer sa pinakailalim ng estante, umaasang makakita pa ng mas malinaw na ebidensya. Nang akma ko nang bubuksan ang kandado, isang malaki at malamig na kamay
ang biglang dumapo at humawak ng mahigpit sa aking balikat. Ano ang hinahanap mo, misis ko? Ang malalim at boses na iyon na nagmula sa likuran ko ay halos magpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang mainit na hininga ni Hector ay dahan-dahang tumama sa balat ng aking balikat. Hindi ako umatras. Sa kabila ng malamig na kamay na nakakapit sa aking balikat at ang mainit na hininga ni Hector na tumatama sa aking balat na natiling tuwid ang aking likod. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong folder at hinarap siya sa gitna ng madilim na library. Ang kakarampot na liwanag mula sa labas ay sapat na upang makita ko ang lalim at panganib sa kanyang mga mata. Hinahanap ko ang rason kung bakit hinahayaan mong nakawin ng madrasta mo ang sarili mong kumpanya, malamig, at walang pag-aalinlangang sagot ko. Wala akong intensyong magpalusot o magkunwari. Sa mundong ginagalawan namin ang katotohanan ang pinakamatibay na pananggalang. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Sa halip na magalit o tumawag ng gwardya, dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay nanliit sinusuri ang katapatan sa aking mukha. Nakita ko ang pag-usbong ng isang tahimik na paghanga sa kanyang paningin. Walang anumang salita, umurong siya ng isang hakbang binibigyan ako ng espasyo. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pahintulot. Hinayaan niya akong basahin ang mga nakatagong kasalanan ng kanyang angkan dahil alam niyang pareho kami ng layunin. Ang patagong tiwalang iyon ang nagpasiklab ng isang kakaibang init sa aking dibdib, isang pakiramdam na higit pa sa anumang peking pagmamahal na naranasan ko noon. Kinabukasan, pormal akong pumasok sa naglalakihang gusali ng Villarreal Corporation. Suot ang isang matalim na puting blazer at itim na pantalon, naglakad ako sa pasilyo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang asawa ng nag-iisang titan ng kumpanya. Ang opisyal na dahilan ng aking pagbisita ay upang pamilyarin ang aking sarili sa negosyo ng aking asawa. Ngunit sa likod ng aking magagalang na ngiti sa mga empleyado, ang aking mga mata ay nagtatrabaho. Nang dumaan ako sa departamento ni Lucia, ang sekretarya ni Doña Rosario, maingat kong inobserbahan ang paggalaw ng mga papeles sa kanyang lamesa. Ang bawat paglipat ng pahina, ang mga selyong nakatatak, at ang mga serial numbers na nakasulat sa itaas ng mga resibo ay mabilis na nakabisado ng aking isipan. Ang isang mahusay na auditor ay hindi nangangailangan ng kopya. Sapat na ang isang sulyap upang makita ang pattern ng pagnanakaw. Pagbalik ko sa opisina na pansamantalang ibinigay sa akin ni Hector, nakahanda na sana akong i-cross-reference ang mga numero nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Walang pasintabi pumasok si Leandro. Halatang puyat magulo ang buhok at ang kanyang mukha ay nababakas ng desperasyon. Sa likod niya ay ang dalawang security guard na pilit siyang pinipigilan. Tinaas ko ang aking kamay, isang tahimik na senyas sa mga gwardya na hayaan muna siya. Lumapit si Leandro sa aking lamesa, ipinapatong ang magkabilang kamay sa ibabaw ng salamin upang magmukhang dominante. Jose, ano ba itong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Ang kanyang boses ay puno ng panunumbat at pagmamagaling, pilit ginagamit ang parehong taktika ng pangongonsensya na laging gumagana noon. Umuwi ka na. Umiiyak ang mama mo buong gabi dahil sa kahihiyang ginawa mo sa engagement party natin. At ano itong nabalitaan kung nagpakasal ka raw kay Hector Villarreal, ganyan ka na ba kadesperada, bumalik ka na sa atin. Kailangan namin ng access sa personal funds mo para matakpan ang mga nawalang investors dahil sa eskandalo mo. Maawa ka naman kay Clara Buntis, ang pinsan mo, at ikaw ang sinisisi ng lahat. Pinakinggan ko ang kanyang mahaba at nakakasukang litanya. Nakakatawang isipin na ang lalaking ito ay minsang naging sentro ng aking mundo. Ngayon ang nakikita ko na lamang ay isang patetikong anino ng isang linta. Hindi ako tumayo. Hindi ako sumigaw. Ipinagpatuloy ko ang pagtipa sa aking laptop, hinayaan siyang matunaw sa kanyang sariling ingay. Nang matapos siyang magsalita, marahan kong isinara ang aking laptop. Inilabas ko mula sa drawer ang isang manipis na folder at malamig na inilapag ito sa kanyang harapan. Ano to? Nanginginig niyang tanong. Ang katapusan mo, mahinahon at kalmado kong sagot. Binuksan niya ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga pahina. Naroon ang kumpletong bank statements ng kanyang mga offshore accounts,
ang mga resibo ng kanyang milyon-milyong utang sa mga online gambling syndicates at ang eksaktong ruta ng pera kung paano niya ninakaw ang pondo ng kumpanya namin para isugal. Paano? Paano mo nakuha 'to? Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay mabilis na gumuho. Sumandal ako sa aking upuan. Tinitigan siya ng may matinding kawalang pakialam. You are not worth my anger, Leandro. You are just a bad investment I already wrote off. I-publish mo ang anumang kasinungalingan na gusto mo. Magiyakan kayo ni na Mama at Clara sa harap ng media. Pero sa oras na marinig ko ang pangalan ko na lumabas sa marumi mong bibig, ang susunod na makakabasa ng folder na iyan ay ang NBI. Mabilis kong pinindot ang intercom sa aking lamesa. Security, please escort this garbage out of the building and make sure he never steps foot inside Villarreal Corporation again. Bago pa man siya makapagsalita, upang magmakaawa hinawakan na siya ng mga gwardya at kinaladkad palabas ng opisina. Ang kanyang nauutal na boses ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Nang muling bumalot ang katahimikan sa aking silid, bumukas ang pinto sa kabilang banda. Pumasok si Hector. Hindi niya tinanong kung ayos lang ako dahil alam niyang hindi ko kailangan ng awa. Sa halip lumapit siya sa aking lamesa at tahimik na inilapag ang isang mainit na porselanang tasa ng Earl Grey tea, ang paborito kong tsaa. Isang simpleng kilos na nagsasabing nakikita niya ang aking tapang at naroon siya para suportahan ito. Matapos niyang lumabas upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ibinaling ko ang aking buong atensyon sa mga dokumento. Binuksan ko ang digital ledger na nakuha ko mula kay Leandro at itinapat ito sa mga serial numbers ng insurance claims na nakita ko kagabi sa library. Sa tulong ng decryption software, dahan-dahang nagtugma ang mga numero. Isang nakakakilabot na katotohanan ang gumuhit sa screen ng aking laptop. Ang pamilya ko sa pangunguna ng aking ina at ni Leandro ay matagal nang tumatanggap ng maruming pera mula sa kumpanya ni Doña Rosario. Ang perang ito ay ginagamit para takpan ang mga nawawalang pondo ng Villarreal Corporation. Kapalit nito kinukuha ni Doña Rosario ang bilyon-bilyong pisong halaga ng insurance money na dapat sana ay mapupunta sa mga byuda at ulila ng mga seaman na namatay sa trahedya, kabilang na ang asawa ng aking yaya Pacing. Magkasabwat sila, ang luho ng aking pamilya ay binayaran ng dugo at luha ng mga walang laban na pamilya. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri sa dugong nananalaytay sa aking mga ugat. Kailangan kong malaman kung sino pa ang nakadiskubre nito bago ako. Naghanap ako sa lumang human resources database ng kumpanya at nakita ang file ng dating head auditor ng Villarreal Corporation, si Mr. Arturo Suarez. Ayon sa record, namatay siya sa isang aksidente sa pamamangka 3 taon. Na ang nakalilipas eksaktong 1 linggo matapos niyang simulan ang pag-audit sa departamento ni Lucia. Namatay ba talaga siya sa aksidente o pinatahimik siya upang hindi lumabas ang katotohanan? Habang malalim akong nag-iisip, napansin ko ang isang bagay na wala sa aking lamesa kanina nang umalis ako para kumuha ng tubig. Isang makapal at itim na sobre ang nakapatong sa ibabaw ng aking keyboard. Wala itong selyo, wala itong pangalan. Maingat ko itong binuksan. Laman nito ay isang litrato. Ito ay ang larawan ko kagabi nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan sa labas ng hotel ilang sandali bago ako sumakay sa sasakyan ni Hector. Sa mismong gitna ng litrato, eksakto sa bahagi ng aking mukha, ay may isang patak ng natuyong pulang likido. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe, gamit ang itim na tinta. Titigil ka o susunod ka sa ilalim ng dagat, Abraham. Ang balita tungkol sa gaganaping charity gala ay mabilis na kumalat sa buong mansyon. Isang malaking pagtitipon ang inorganisa ni Doña Rosario para raw sa mga naulila ng dagat. Isa itong napakagandang palabas ng pagiging banal upang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Sa mata ng publiko at ng mga bilyonaryong investors, siya ang nag-iisang anghel na tagapagligtas ng mga pamilyang nawalan ng padre de pamilya. Ngunit sa likod ng mga nakangiting poster at malalaking donasyon, alam ko ang malagim na katotohanang nagtatago sa kanyang mga bulsa. Ilang oras bago magsimula ang pagdiriwang, pumasok si Lucia sa aking kwarto, bit-bit ang isang malaking kahon na may tatak ng isang sikat na designer. Sa ibabaw nito ay may isang sobreng naglalaman ng liham mula kay Doña Rosario. Nang buksan ko ang kahon, hindi mamahaling damit ang bumungad sa akin, kundi isang luma kupas
at gusot-gusot na uniforme ng mga katulong na nag-aamoy alikabok at amag. Binasa ko ang liham ng matandang ahas. Ija bilang isang babaeng nagdala ng matinding kahihiyan sa kanyang sariling pamilya, umaasa akong isusuot mo ito mamayang gabi. Ito ay simbolo ng iyong pagpapakumbaba at pagsisisi. Ipakita mo sa lahat na handa kang maglingkod at ibaba ang iyong sarili. Huwag mong biguin ang pamilya Villarreal. Ginamit niya ang parehong sandata na ginamit ng aking ina, ang salitang pamilya, at ang konseptong hiya. Inaasahan niyang bababa ako sa Grand Ballroom, suot ang basahan na iyon, upang pagtawanan ng mga matataas na tao sa lipunan. Inaasahan niyang luluhod ako at tatanggapin ang pagmamaliit bilang bayad sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong ibinalik ang lumang uniforme sa loob ng kahon. Masyado mong minaliit ang kalaban mo, senyora, mahina kong bulong sa hangin. Nang magsimula ang programa, ang buong Grand Ballroom ng Villarreal Hotel ay napuno ng mga nagkikislapang diamante at naglalakihang pangalan sa industriya. Nakatayo si Doña Rosario sa gitna ng entablado na kasuot ng napakarangyang puting gown na kumikinang sa ilalim ng malaking chandelier, nagtatalumpati tungkol sa kanyang walang hanggang awa para sa mga mahihirap. Binuksan ng mga tauhan ang malaking pintuan sa likuran ng bulwagan para sa aking pagdating. Napatigil ang musika at ang lahat ng paningin ay sabay-sabay na napalingon sa aking direksyon. Wala ang kupas na damit ng katulong na inaasahan ni Doña Rosario. Sa halip pumasok ako suot ang isang napaka-eleganteng itim na gown na humuhulma sa aking tindig at nagbibigay ng isang aura ng kapangyarihan. Walang labis na alahas, tanging ang matalim kong tingin at ang matatag na paghakbang ng aking sapatos ang sumasagot sa mga nag-uusyosong mata. Ako ay naglalakad hindi bilang isang makasalanang nagmamakaawa, kundi bilang isang reyna ng kadiliman na handang maningil. Nakita ko ang mabilis na pagbagsak ng ngiti sa mukha ni Doña Rosario. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napakapit sa gilid ng podium. Ngunit bago pa siya makabawi at mag-utos na palabasin ako mabilis, at pormal akong umakyat sa entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa naguguluhang host ng programa. Hinarap ko ang kumpol ng mga bilyonaryo, ang aking boses ay malinaw, puno ng respeto, ngunit nagtataglay ng nakatagong lason. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais kong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang ating butihing madrasta, si Doña Rosario. Kanina padalhan niya ako ng isang lumang damit ng katulong upang isuot ko raw ngayong gabi. Nais niyang iparating sa atin ang mensahe ng matinding katipiran. Biruin ninyo, sa bilyon-bilyong kinikita ng Villarreal Corporation, ang mismong asawa ng CEO ay hinihikayat na magsuot ng basahan upang mas maraming pera ang mapunta sa ating mga charity funds. Napakagandang halimbawa ng pagiging kuripot para sa kabutihan. Hindi po ba? Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang papuri na binitawan ko ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa reputasyon ng senyora. Sa mundo ng mga mayayaman, ang tawaging kuripot o nagpapanggap na naghihirap sa gitna ng isang marangyang pagdiriwang ay isang matinding sampal. Namutla si Doña Rosario habang pilit na pinapanatili ang kanyang peking ngiti. Ang kanyang plano na ipahiya ako ay bumalik sa kanya ng dobleng sakit. Bumaba ako ng entablado at sinalubong ako ng isang mainit at malaking palad, si Hector. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit. Ang kanyang tindig ay nagbibigay ng matinding seguridad sa gitna ng mga nagkukumpulang ahas. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa matinding paghanga. Sumabay ang pagtugtog ng isang mabagal na musika mula sa orkestra. Hinawakan ni Hector ang aking baywang, ang kanyang kamay ay matatag at puno ng paninindigan. Hinila niya ako palapit sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Ito ay isang formal na sayaw para sa mga bisita, ngunit sa aming dalawa ito ay isang tahimik na kasunduan. Napakapanganib ng larong pinasok mo, misis ko. Bulong niya, ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa aking tainga na nagdala ng kuryente sa aking gulugod. Natututo lang ako sa pinakamagaling, mister ko, sagot ko habang pinapanatili ang aking paningin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng musika, tahimik na pinisil ni Hector ang aking kamay. Isang banayad ngunit mariin na pagpisil, isang tahimik na mensahe ng kanyang pagmamalaki at suporta bago niya ako bitawan upang harapin ang ilan sa mga board members. Upang pakalmahin ang aking isipan,
Nagtungo ako sa palikuran ng mga kababaihan. Sa aking pagharap sa salamin, upang ayusin ang aking buhok, isang babae ang nagmamadaling pumasok mula sa labas. Nakasuot siya ng simpleng damit na pangsimba at halatang nanginginig sa takot. Bago ko pa man siya matanong, bigla siyang lumuhod sa malamig na marmol na sahig at umiyak sa aking harapan. "Ma'am Jose, tulungan po ninyo kami." Humihikbing makaawa ng babae habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking gown. "Ako po ang byuda ni Mang Tomas, ang asawa ko po na namatay sa barko. Nakikiusap po ako, iligtas ninyo ang mga anak ko." Mabilis akong yumuko upang itayo siya. "Tumayo ho kayo. Ano pong nangyari?" "May mga lalaking dumating sa bahay namin kagabi. Mga tauhan po ng sekretarya ni Doña Rosario," nanginginig niyang kwento habang panay ang sulyap sa pinto. "Pinagbantaan nila kami. Sabi nila kapag may nagtanong tungkol sa insurance na hindi namin natanggap, susunugin nila ang bahay namin kasama ang mga anak ko. Kayo lang po ang asawa ni Sir Hector. Kayo lang po ang makakatulong sa amin." Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura sa matinding galit. Ang mga walang kaluluwang iyon ay hindi lang nagnanakaw ng pera, pinapatay din nila ang karapatan ng mga inosente na lumaban. Mahigpit kong hinawakan ang magkabilang balikat ng byuda at tinitigan siya ng may matinding kasiguraduhan. "Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Wala silang magagawang masama sa inyo." Habang inaalalayan ko siyang palabas ng palikuran patungo sa likurang bahagi ng hotel, nahagip ng aking paningin ang isang lalaking nakatayo sa anino ng pasilyo. Mayroon siyang mahaba at malalim na peklat sa leeg. Nakatitig siya sa byuda na parang isang gutom na aso na nag-aabang ng pagkakataon upang sumagpang. Bago ko pa man siya malapitan, mabilis itong naglaho sa dilim. Pagbalik ko sa Grand Hall upang hanapin si Hector, isang eksena ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita ko si Doña Rosario na nagmamadaling pumasok sa isang pribadong VIP room. Hindi iyon ang ikinagulat ko, kundi ang taong sumunod sa kanya ilang segundo ang makalipas. Ang aking sariling ina. Nakasuot siya ng isang mamahaling alahas na alam kong binili gamit ang perang ninakaw nila sa mga ulila. Ang dalawang demonyong sumira sa aking buhay ay nagsanib-puwersa na sa ilalim ng iisang bubong. Mula sa kinatatayuan ko, narinig ko ang matalim at mabigat na tunog ng pag-lock ng pintuan. Kinabukasan, sa loob ng katahimikan ng aking opisina, inilabas ko ang maliit na receiver mula sa aking bag. Bago pa man magsimula ang charity gala kagabi, sinadya kong dumaan sa likuran ni Doña Rosario upang palihim na idikit ang isang napakaliit na magnetic micro-recorder sa laylayan ng kanyang makapal na alampay. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat bulong ng kanyang kasamaan ay nakarating na sa aking mga tainga. Isinuot ko ang earpiece at pinakinggan ang usapan nila ng aking ina sa loob ng nakalock na VIP room. Ang tinig ni Doña Rosario ay umaapaw sa pagmamalaki at lason. Kausap niya ang aking ina, nagpaplano ng isang napakatalim na patibong. "Kailangan nating turuan ng leksyon ang mapagmataas mong anak." Sabi ni Doña Rosario, ang tono ay puno ng kaplastikan. "Ililipat natin ang 50 milyong piso mula sa charity fund patungo sa isang dummy account. Papalabasin natin na siya ang nag-autorisa at nagbulsa ng pera. Kapag nakulong siya, tuluyan ng mapapasakin ang kontrol kay Hector at panatag na ang kinabukasan ninyo." Narinig ko ang pamilyar at mapanlinlang na boses ng aking ina na mabilis na sumang-ayon. Ayon sa kanya, kilalang-kilala niya ako at madali niya akong mapapasunod. Gagamitin niya ang aking konsensya at ang utang na loob upang linlangin ako. "Ako na ang bahala, senyora," sagot ng aking ina na walang bakas ng pag-aalinlangan. Iiyakan ko siya, ibabagsak ko ang sarili ko. Hihingi ako ng tulong para sa kumpanya natin at ipapapirma ko sa kanya ang authorization form. Kilala ko si Jose, hindi siya makakatanggi kapag ginamit ko na ang salitang pamilya. Walang kahit anong bahid ng pagdadalawang isip sa boses ng babaeng nagluwal sa akin habang ipinagbibili niya ang aking kalayaan kapalit ng pera at pabor mula sa mga Villarreal. Ang pamilyang minsan kong minahal ay wala na. Ang natitira na lamang ay mga negosyanteng handang ipagbili ang sariling dugo. Ilang sandali matapos kong alisin ang earpiece, umilaw ang screen ng aking telepono. Ang pangalan ng aking ina ang nakarehistro bilang tumatawag.
Huminga ako ng malalim pilit na pinapatay ang huling butil ng pag-asa sa aking puso at sinagot ang tawag. Tulad ng inaasahan agad na bumungad ang kanyang malakas at madramang paghikbi. Jose, anak, tulungan mo kami. Umiiyak niyang panimula, ang boses ay nanginginig sa peking desperasyon. Tuluyan ang binabawi ng mga investors ang pera nila dahil sa nangyari sa kasal ninyo ni Leandro. Buntis ang pinsan mo at kailangan namin ng pondo para maisalba ang negosyo. May ipapadala akong digital document sa email mo. Isang fund transfer para makautang tayo ng mabilis. Nakikiusap ako, anak. Pirmahan mo na. Utang na loob, maawa ka sa nagluwal sa'yo. Gawin mo ito para sa pamilya natin. Ginamit niya ang lahat ng salitang alam niyang magpapabigat sa aking dibdib. Inaasahan niyang lalambot ang puso ko at magpapakabobo muli. Habang pinapakinggan ang kanyang walang katapusang pag-arte sa kabilang linya, tahimik kong binuksan ang drawer ng aking lamesa at inilabas ang isang lumang litrato namin. Sa larawang iyon, nakangiti kaming dalawa, magkayakap noong araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo. Ito ang nag-iisang alaalang pinanghahawakan ko na baka minsan naging tunay siyang ina sa akin. Ngunit ngayon ang larawang iyon ay isa na lamang nakakadiring patunay ng kanyang kasinungalingan. Tinitigan ko ang kanyang masayang mukha sa papel habang patuloy siyang umiiyak sa telepono. Wala akong ibinigay na reaksyon o anumang bakas ng galit. Ang aking boses ay nanatiling pantay malamig at walang emosyon nang sumagot ako sa kanyang pagmamakaawa. Opo ma, ipadala niyo ang dokumento. Pipirmahan ko para sa pamilya. Matapos ibaba ang tawag, pumasok ang dokumento sa aking inbox. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak. Ibinuka ko ang lumang litrato at walang emosyong ipinasok ito sa makina ng paper shredder sa gilid ng aking lamesa. Pinanood ko kung paano lamunin ng matatalim na ngipin ng makina ang huling piraso ng aking kahinaan hanggang sa maging pinong basura na lamang ito. Kasama ng mga nagkapira-pirasong papel ay ang tuluyang pagpatay ko sa pagmamahal ng isang anak. Yan. Bumalik ako sa harap ng aking computer at sinimulan ang aking trabaho bilang isang master auditor. Hindi ko lamang basta pinirmahan ang pekeng dokumento na ipinadala niya. Pinasok ko ang backdoor ng network at maingat na inilihis ang IP address pati na ang bank routing numbers ng transaksyon. Sa halip na mapunta ang 50 milyong piso sa dummy account na inihanda ni Doña Rosario, idinirekta ko ang daloy ng pera papasok sa mga personal na bank accounts ng aking ina at ni Leandro. Kung gusto nilang magnakaw gamit ang pangalan ko, sisiguraduhin kong ang mga kamay nila ang mismong masusunog kapag sumabog ang bomba. Sa oras na mag-imbestiga ang mga awtoridad, hindi ang pangalan ko ang makikita nila bilang salarin, kundi ang mismong mga taong nagplano ng bitag. Ginawa ko ang kanilang bitag bilang sarili nilang kabaong. Nang matapos ang transaksyon, agad kong tinawagan ang pinagkakatiwalaang pinuno ng security team na inihanda ni Hector. Nag-utos ako ng isang mabilis na operasyon. Kailangan nilang kunin ang byuda ni Mang Tomas at ang kanyang mga anak mula sa kanilang bahay at dalhin sila sa isang ligtas na safe house bago pa man makagalaw ang mga tauhan ni Lucia. Ang proteksyon ng mga walang laban ang pinakamahalagang bahagi ng aking plano dahil sila ang magiging pangunahing testigo ko sa takdang panahon. Kinumpirma ng pinuno ng gwardya na nakuha na nila ang pamilya at nasa maayos na silang kalagayan. Isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib, ngunit alam kong magsisimula pa lamang ang tunay na palabas. Ilang oras ang lumipas, naging abala ang buong gusali ng Villarreal Corporation. Mula sa malaking bintanang salamin ng aking opisina, nakita ko ang pagdating ng 3 patrol car sa tapat ng main lobby. Bumaba ang mga unipormadong pulis, kasama ang ilang investigador mula sa National Bureau of Investigation. Mabilis silang pumasok sa gusali at naglakad patungo sa aking palapag. Isang malaking tanong ang naglaro sa aking isipan habang pinagmamasdan ang kanilang pag-akyat. Bakit walang ginawa si Hector upang pigilan ang mga pulis sa lobby? Sa taglay niyang kapangyarihan at impluwensya, madali niyang mahaharang ang sinuman, ngunit hinayaan niyang makapasok ang mga awtoridad nang walang anumang sagabal. Alam kong may mas malalim na dahilan ang kanyang pananahimik, at nagtitiwala ako sa diskarte niya. Bumukas ng malakas ang pintuan ng aking opisina. Pumasok ang 2 pulis at isang investigador, bitbit ang isang opisyal na warrant. Ang mga empleyado sa labas ay nagkukumpulan, nanonood at nagbubulungan sa inaasahan nilang pagkasira ng aking pangalan.
Naroon din si Lucia nakatayo sa di kalayuan nakangiti ng palihim dahil akala niya ay nagtagumpay ang kanyang amo. Hinarap ako ng nangungunang pulis nang may matinding pormalidad. Miss Josefina Alcantara, you are under arrest for corporate sabotage and embezzlement of 50 million pesos from the Villarreal Charity Foundation. We have orders to take you into custody. Inaasahan ng lahat na magwawala ako. Naitatanggi ko ang mga akusasyon at sisigaw ng hustisya, tulad ng ginagawa ng mga desperadong biktima. Ngunit nanatili akong nakatayo, ang aking likod ay tuwid, at ang aking mukha ay tila yelo na hindi natitinag ng init ng sitwasyon. Walang bakas ng takot sa aking mga mata, dahil alam ko na ang bawat hakbang nila ay bahagi na ng aking mas malaking plano. Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ng pulis, at binigyan siya ng isang napakalamig at pormal na ngiti. Walang anumang salita ng pagtatanggol, dahan-dahan kong inangat at inilabas ang aking mga kamay sa aking harapan, kusakong iniaalok ang aking mga pulso para sa kanilang pag-aresto. Ang tanging sumagot sa katahimikan ng silid ay ang malamig na tunog ng posas na mahigpit na sumara sa aking mga balat. Dahan-dahan akong inakay ng mga pulis palabas ng aking opisina. Ang malamig na bakal ng posas ay humahapdi sa aking mga pulso sa bawat hakbang. Nakatunghay ang lahat ng empleyado, ang iba ay may awang bakas sa mukha, ngunit mas marami ang may mapanghusgang mga mata. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Lucia na pasimpleng naglalabas ng kanyang telepono, marahil ay tinatawagan na si Doña Rosario upang ibalita ang aking pagbagsak. Ngunit bago pa man kami makarating sa lobby, isang matatag at pamilyar na figura ang humarang sa pintuan ng elevator. Si Hector. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay 5 lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, ang 5 pinakamagagaling at pinakamamahaling abogado sa bansa. Ang kanyang tindig ay parang isang pader na gawa sa matigas na bato, hindi natitinag at nagtataglay ng awtoridad na kayang magpatahimik kahit sa pinakamaingay na investigador. Sandali lang, officers. Malamig na wika ni Hector, ang boses ay sapat na upang mapatigil ang mga pulis sa kanilang paglalakad. Isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay at agad na lumapit ang kanyang lead lawyer. Sa loob lamang ng ilang minuto ng mabilis na pagpapalitan ng mga legal na dokumento at paggamit ng isang particular na legal loophole tungkol sa kakulangan ng matibay na ebidensya para sa isang warrantless arrest, napilitan ang mga pulis na tanggalin ang posas sa aking mga kamay. Binayaran ni Hector ang aking bail on the spot bago pa man ako makaalis ng gusali. Hindi kami bumalik sa mansyon. Sa halip, dinala ako ni Hector sa isang tagong rest house sa tabing dagat, ilang oras ang layo mula sa ingay at panganib ng lungsod. Sa lugar na ito, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng malalakas na hampas ng alon sa pampang at ang banayad na pagpatak ng ulan sa bubong. Wala ang mga matang mapanghusga, wala ang mga anino ng mga ahas. Tanging kapayapaan ang bumalot sa aming dalawa. Habang nagbabaga ang apoy sa fireplace upang labanan ang ginaw ng gabi, naupo si Hector sa aking tabi. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbitiw niya sa kanyang maskara bilang isang titan ng industriya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod at isang luma malalim na sugat. Dito rin kami huling nagbakasyon ni Papa bago siya namatay. Mahina niyang simula, ang boses ay nanginginig sa pigil na emotion. Lahat ay akala aksidente ang paglubog ng barko niya. Pero alam ko ang totoo, Jose. Pinatay siya ni Rosario. Nilagyan niya ng butas ang sistema ng seguridad ng barko at tiniyak na walang insurance na matatanggap ang kumpanya maliban sa mga dummy accounts na siya mismo ang may hawak. Ginamit niya ang kamatayan ng ama ko para makuha ang korona. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib para sa lalaking nasa harap ko. Ang kanyang buong buhay ay ginugol niya sa paghihiganti habang kasama sa iisang bubong ang pumatay sa kanyang ama. Isang matinding ugnayan ang nabuo sa pagitan naming dalawa, dalawang kaluluwang pinagtaksilan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa amin. Tahimik akong lumapit sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aking mga daliri ay sumingit sa kanyang mga daliri. Nagbibigay ng init at katiyakan. Fade to black romantic tension. Sa sandaling iyon, ang aming pagkakaalyansa ay hindi na lamang tungkol sa negosyo o paghihiganti. Ito ay naging tungkol sa pag-unawa at paghilom ng mga sugat na matagal na naming itinatago. Hindi nagtagal, kinuha ko ang aking laptop
at muling hinarap ang misteryosong ledger. Ang huling encryption layer ay tila isang pader na hindi matibag-tibag. Ngunit naalala ko ang kwento ni Hector tungkol sa kanyang ama. Gamit ang eksaktong petsa ng kaarawan ng yumaong matandang Villarreal, dahan-dahan kong itinipa ang code. Isang mahaba at matinis na tunog mula sa computer ang naghudyat ng aking tagumpay. Nabuksan ang file. Nagliwanag ang screen, inilalantad ang isang mahabang listahan ng insurance fraud na nagaganap sa loob ng 10 taon. Ngunit nang maabot ko ang pinakaibabang bahagi ng listahan, napatigil ako. Ang aking hininga ay tila naging yelo sa aking lalamunan. May isang pangalan sa listahan ng mga biktima na tumanggap ng malaking insurance payout, ngunit ang account na ginamit ay hindi sa biktima. Ang pangalang nakasulat ay isang alias na alam ko mula pa noong bata ako, ang pangalang ginagamit ng aking ina sa kanyang mga personal na transaksyon sa labas ng pamilya. Hindi lang siya kasabwat sa paglilinis ng pera. Direktang nakikinabang ang aking ina sa insurance money ng mga namatay na seaman. Ang bawat mamahaling gamit na ibinigay niya sa akin, ang bawat luho ni Leandro at Clara, ay nagmula sa dugong ninakaw sa mga byudang tulad ni Yaya Pacing. Bago ko pa man maipaliwanag kay Hector, ang nadiskubre ko, biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang matalim na tunog nito ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis itong sinagot ni Hector, ang kanyang mukha ay unti-unting naging seryoso at madilim. Sir, nagpatawag ng emergency board meeting si Doña Rosario. Ngayon din, Paul, boses ng kanyang tauhan mula sa kabilang linya. Gagamitin nila ang balita ng pag-aresto kay Ma'am Jose bilang ebidensya ng iyong kapabayaan. Tatanggalin nila kayo bilang CEO sa loob ng 1 oras. Lumingon sa akin si Hector, ang aming mga mata ay nagtagpo ng may matinding tensyon. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa paparating na bagyo sa loob ng boardroom. Hindi kami nag-atubili. Sa loob ng sasakyang humaharurot pabalik ng lungsod, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Hector. Ngunit sa gitna ng panganib, may kakaibang katiyakan akong nararamdaman. Ang bawat impormasyong nakuha ko mula sa decrypted ledger ay nakatatak na sa aking isipan, ang mga numero, ang mga petsa, at ang mga pangalang nagkanalo sa amin. Pagdating namin sa Villarreal Corporation, sinalubong kami ng mga bulong at mapanuring mata ng mga board members na nagmamadaling pumasok sa conference room. Sa loob nakaupo na si Doña Rosario sa kabisera, tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Sa kanyang tabi ay ang aking ina na nakasuot ng isang napakagarang pulang terno at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang tagumpay na hindi pa man formal na naidedeklara, ay ipinagdiriwang na nila sa kanilang mga isipan. Nagsimula ang meeting sa malamig at formal na boses ni Doña Rosario. Hector, bilang pinuno ng pamilyang ito, masakit para sa akin na gawin ito. Ngunit ang balita ng pag-aresto sa iyong asawa dahil sa pagnanakaw ng pondo ng ating foundation ay isang malaking dagok sa reputation ng Villarreal. Hindi namin maaaring hayaan na ang kumpanya ay mamuno ang isang lalaking hindi man lang kayang kontrolin ang sariling asawa. Ipinakita nila sa malaking screen ang mga manipulahang ebidensya, ang fund transfer na may pirasong digital signature ko. Ang mga corrupt na board members ay sunod-sunod na tumango, tila mga asong sumusunod sa kumpas ng kanilang amo. Wala silang pakialam sa katotohanan. Tanging ang kapangyarihan at ang perang ipinangako ni Rosario ang mahalaga sa kanila. Pagkatapos ng mabilis at bias na botohan, formal na sinuspinde si Hector bilang CEO at ako ay formal na tinanggal bilang auditor ng kumpanya. Isang malakas at mapait na halakhak ang halos kumawala sa aking ina nang marinig ang desisyon. Lumapit siya sa akin habang nag-aayos kami ng gamit para umalis. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, Jose. Bulong niya sa aking tainga, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa aking ilong. Sinasabi ko na sa iyo, wala kang kwenta kapag tinalikuran mo ang pamilya mo. Ngayon wala ka ng trabaho. Wala nang dangal, at pati ang asawa mo ay hinila mo pababa. Bumalik ka na sa amin, lumuhod ka, at humingi ng tawad, baka sakaling kausapin ko ang senyora na huwag ka nang ituloy sa kulungan. Tinitigan ko siya ng matagal. Wala akong nakitang kahit anong bahid ng pagmamahal sa kanyang mga mata, tanging kasakiman lamang. Hindi ako sumagot ng pabalang. Hindi ko hinayaang makita niya ang anumang sakit sa aking mukha. Sa halip, tumayo ako ng tuwid at tiningnan si Doña Rosario na nakangiti ng mapang-api sa dulo ng mesa. I enjoy nyo ang upuan ninyo, senyora.
Mahinahon kong sabi sapat na para marinig ng lahat. Saglit lang kayo dyan. Ang mga numerong ninakaw ninyo ay may sariling boses at hindi magtatagal sisigaw sila ng katotohanan. Bago kami lumabas ng silid, isang maliit na kilos ang ginawa ko na nagpatigil sa bulungan ng lahat. Kinuha ko ang nameplate ni Hector. Mula sa ibabaw ng lamesa, ang mabigat na kristal na may nakasulat na CEO at tahimik itong ibinulsa. Tumingin ako kay Hector at dahan-dahang inayos ang gusot sa kanyang coat, isang senyales na ang labang ito ay simula pa lamang. Umalis kaming dalawa sa boardroom na ang mga ulo ay nakataas, iniwan ang mga demonyong akala ay tapos na ang laban. Pagpasok namin sa loob ng sasakyan sa basement parking, ang katahimikan ay bumasag sa tunog ng aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at narinig ko ang boses ng pinuno ng mga byuda ng seaman na tinulungan ko. Ma'am Jose, nakahanda na po ang lahat. Wika ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng determinasyon at galit na matagal na nilang kinimkim. Napapirma na po namin ang lahat ng mga pamilyang ninakawan nila. Handa na kaming humarap. Sabihin niyo lang po kung kailan at susugod kami. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa naglalakihang gusali ng Villarreal Corporation. Alam ko na ang susunod kong pupuntahan ay hindi ang aking opisina, kundi ang lugar kung saan magsisimula ang tunay na pagbagsak ng kanilang imperyo. Gabi na bago ang itinakdang General Assembly, ang sandaling magpapasya sa kapalaran ng lahat. Sa loob ng isang madilim at tagong parking lot, hinarap ko ang isa pang multo ng aking nakaraan. Si Leandro. Nakatayo siya sa tapat ko, ang mukha ay may bakas ng isang mapanuring ngiti habang iwinagayway niya ang kanyang telepono sa aking harapan. Masyado kang naging kampante, Jose. Banta niya, ang boses ay puno ng malisyosong katuwaan. May hawak akong video, isang scandal na magpapatunay na ikaw ang nang-akit kay Hector para makuha ang posisyon sa Villarreal. Isang click ko lang at ang nukong image mo ay magiging abo bago pa magsimula ang board meeting bukas. Gusto mo bang makipag-ayos? Tinitigan ko siya nang may matinding kawalang pakialam. Hindi man lang kumurap ang aking mga mata. Sa halip na matakot, dahan-dahan kong inilabas ang aking sariling tablet at binuksan ang isang nakasave na screenshot. I publish mo ang video na iyan, Leandro? At sisiguraduhin ko na bago pa matapos ang gabi, ang screenshot na ito ng bank transfer mo patungo sa isang illegal offshore gambling site ay nasa lamesa na ng NBI. Malamig kong sagot. Ginagamit mo ang pera ng pamilya namin para pambayad sa utang mo sa sugal, habang pinapalabas ninyo na ako ang nagnanakaw sa foundation. Sa loob ng 2 minuto, kaya kong i-freeze ang account na iyan at ipadala ang lokasyon mo sa mga taong pinagkakautangan mo. Alin ang mas gusto mo? Ang kahihiyan ko o ang sarili mong buhay? Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang anyo. Ang mapang-aping ngiti ay napalitan ng matinding takot. Nanginig ang kanyang mga kamay at tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa semento. Hindi ko na siya binigyan ng isa pang sulyap. Para sa akin, isa na lamang siyang basurang dapat walisin. Habang nagaganap ang aming paghaharap, alam kong hindi rin tumitigil si Doña Rosario. Sa loob ng mansyon, narinig ko mula sa aking mga espiya na inutusan niya si Lucia na gawin ang lahat upang mapatahimik ang mga byuda. Gusto nilang gamitin ang mga anak ng mga ito bilang pain upang bawiin ng mga pamilya ang kanilang testimonya. Ang kanilang kasamaan ay wala nang pinipiling biktima, ngunit mas mabilis kami. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isinagawa ni Hector ang isang extraction operation. Ang kanyang mga private security teams ay mabilis na kumilos, tahimik na inilikas ang lahat ng pamilya ng mga seaman mula sa kanilang mga tahanan. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na nagsasara at ang mahinang pag-andar ng mga makina ang nagsilbing musika ng aming paghahanda. Inilipat sila sa isang secure location kung saan hindi sila maaabot ng mahabang kamay ni Rosario. Ang bawat bata at bawat ina ay ligtas na nailayo sa panganib. Pagbalik namin sa aming tinitirhan, binalot kami ng isang kakaibang katahimikan. Bukas na ang hatol. Naupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng aking sariling refleksyon sa salamin. Ang Josefina na dating martir at laging nagpaparaya ay tuluyan ng pumanaw. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng handang sumunog ng tulay upang makamit ang hustisya. Lumapit sa akin si Hector.
Dala niya ang isang baso ng mainit na gatas, isang simpleng kilos ng pagkalinga na tila isang gamot sa aking pagod. Ipinatong niya ang baso sa side table at dahan-dahang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mukha at idinikit ang kanyang noo sa aking noo. Ang init ng kanyang hininga ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Mananalo tayo bukas, Jose. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Pagkatapos nito, wala nang makakasakit sa iyo. Hinalikan niya ako ng bahagya sa noo, isang pangakong puno ng proteksyon. Bago kami nagpasyang magpahinga sa magkahiwalay na kwarto upang paghandaan ang huling laban. Umaga ng General Assembly, nakatayo ako sa lobby ng Villarreal Corporation, tuot ang aking pinakamatapang na baluti, isang puting power suit na sumisimbolo sa katotohanang bitbit ko. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan, handa sa anumang mangyayari. Inaasahan ko na ang pagdating ni Hector anumang sandali upang sabay kaming pumasok sa boardroom. Ngunit ang katahimikan ng lobby ay biglang binuwag ng isang malakas na ingay mula sa malaking television screen na nakakabit sa pader. Lahat ng tao ay napatigil. Ang balita ay mabilis na lumabas. May kasamang video ng isang naglalagablab na sasakyan sa gitna ng highway. Breaking news, ang sasakyan ng suspendidong CEO ng Villarreal Corporation na si Hector Villarreal na aksidente at sumabog sa highway habang papunta sa General Assembly. Ayon sa mga unang ulat, walang nakaligtas sa matinding pagsabog. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng lobby, ang mga mata ay nakatitig sa screen na puno ng usok at apoy. Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot, habang ang anino ni Doña Rosario ay tila humahalakhak sa di kalayuan. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay mabigat sa amoy ng kaplastikan. Ang malaking telebisyon sa pader ay paulit-ulit na ipinapakita ang naglalagablab na sasakyan ni Hector. Nakita ko si Doña Rosario na nakatayo sa harap ng mga investors. May hawak na panyo at nagpupunas ng mga matang tuyot naman sa luha. Ang kanyang boses na puno ng peking pait ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang napakalaking trahedya ang nangyari sa aking anak. Himutok ni Rosario habang ang aking ina ay nakatayo sa tabi niya, nakayuko, pero ang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Sa gitna ng ating pagluluksa, kailangan nating maging matatag. Bilang tanging natitirang pamilya ni Hector, ako na ang magpapatuloy sa kanyang mga nasimulan. We need to vote for a new chairperson immediately to stabilize the company. Ang aking ina ay tumingin sa mga board members at tumango ng may awtoridad. Tama ang senyora. Sa oras ng krisis, kailangan natin ng subok na leader, hindi ng isang asawang sangkot sa krimen na nagdala lamang ng malas sa pamilya Villarreal. Inaasahan nilang lahat na sa mga sandaling ito ay nakalugmok ako sa sahig ng lobby, umiiyak at nawawala ng pag-asa. Ngunit habang nagsisimula silang magbotohan, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng boardroom. Ang matunog na pagtama ng pintuan sa pader ay nagpatigil sa lahat. Pumasok ako ng dahan-dahan. Hindi ako suot ng itim. Wala akong bakas ng luha. Nakasuot ako ng isang napakatalim na puting power suit na tila kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw ng silid. Ang aking mukha ay parang isang eskultura ng yelo, walang emosyon, walang takot, tanging isang nakakakilabot na kalmado. Ang aganin niyo namang magbura ng pangalan ng asawa ko sa listahan. Malamig kong panimula. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makinis na sahig ay nagbibigay ng ritmong nagpapataba ng kaba sa dibdib ng mga nakaupo. Palabasin ang babaeng iyan, pagsusumigaw ni Rosario, ang kanyang boses ay tuluyan ng nawalan ng tamis. Wala kang karapatan dito. Isa kang kriminal. At lalo na ngayong wala na ang asawa mo, isa ka na lang basurang dapat itapon. Hindi ako tumigil sa paglakad hanggang sa makarating ako sa gitna ng silid. Inilapag ko ang aking tablet sa ibabaw ng lamesa at mabilis itong ikinonekta sa main projector. Sa isang pindot ko, ang mga mukha ng nagluluksang investors ay napalitan ng isang dokumentong legal na may malalaking numero. Mali kayo, senyora. Wika ko, ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihang hindi matanggihan. Hindi ako narito bilang asawa na nagmamakaawa. Narito ako bilang kinatawan ng 51% ng mga boto sa kumpanyang ito. Isang nakakabinging bulungan ang sumabog sa loob ng boardroom. Namutla ang aking ina at napakapit sa sandalan ng upuan. Impossible, saan mo nakuha ang shares na iyan? Ang 300 pamilya ng mga seaman
na ninakawan ninyo ng insurance money sa loob ng 10 taon. Paliwanag ko habang ipinapakita ang listahan ng mga pirma sa screen. Lahat sila ay mga lehitimong stockholders ng kumpanyang ito dahil sa mga benepisyong ipinangako sa kanila ng yumaong ama ni Hector. At ngayong umaga formal nilang ibinigay sa akin ang lahat ng kanilang proxy votes. Sa madaling salita, ako ang may-ari ng desisyon sa silid na ito ngayon. Tumawa ng malademonyo si Rosario, isang tunog na puno ng desperasyon. Proxy votes, isang malaking kalokohan. Walang bisa ang mga iyan kung wala ang mga original na insurance certificates na hawak ko sa loob ng vault ko. Wala kang pisikal na ebidensya, Ija. Lahat ng ito ay mga numero lang sa screen. Pulis, kunin ninyo ang babaeng ito. Tumingin ako sa kanya ng may matinding awa. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting nagsasabing alam ko ang bawat dumi sa kanyang kuko. Habang nagkakagulo ang mga board members at papalapit ang mga security guards, dahan-dahang bumukas muli ang pinto sa likuran ng hall. May isang pamilyar na boses na umalingaw-ngaw, isang boses na dapat ay abo na ayon sa balita. Sino ang nagsabing wala kaming ebidensya, madrasta ko? At Tarkhan. Tila tumigil ang paghinga ng bawat tao sa loob ng malawak na boardroom nang pumasok si Hector. Ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa dati, walang kahit anong galos mula sa balita ng pagsabog na napanood sa telebisyon. Hawak niya ang isang malaking itim na briefcase. Ang mga daliri niya ay nakakapit ng mahigpit dito, na tila hawak niya ang mismong hatol ng kamatayan para sa kanyang mga kalaban. Hindi maaari ito, patay ka na, nakita ko ang pagsabog. Ang nautal na sigaw ni Doña Rosario, habang dahan-dahang umaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ay napalitan ng matinding hilakbot, tila nakakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang apoy na nakita mo sa highway ay isang palabas lamang, Rosario. Isang decoy para iligaw ang mga assassin na ipinadala mo, malamig na wika ni Hector. Ang bawat salita niya ay tumatama sa katahimikan ng silid. Ibinagsak niya ang briefcase sa gitnang lamesa ng board. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na bag sa ibabaw ng kahoy ay nagdulot ng panibagong kaba sa mga nakaupo. Narito ang lahat ng original na insurance certificates na akala mo ay ligtas sa loob ng vault mo. Hindi mo ba alam? Kahit ang mga pinagkakatiwalaan mong tauhan ay may hangganan ng katapatan kapag katotohanan na ang nakataya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jose. Lumapit siya sa lamesa at binuksan ang briefcase. Sa harap ng mga naguguluhang board members at investors, isa-isa niyang inilabas ang mga dokumento at itinapat ang mga ito sa mga numerong nasa projector. Ito ang flow of money na matagal ninyong itinago. Deklara ni Jose, ang boses ay puno ng profesionalismo at talim. Mula sa Villarreal Corporation, ang pondo ay inililipat sa mga dummy accounts na nakapangalan sa kumpanya ng pamilya ko. Mula roon nilalabhan ang pera at ibinabalik sa personal accounts ni Doña Rosario at ng aking ina. Ang bawat mamahaling alahas na suot ninyo ngayon ay binayaran ng dugo ng mga seaman na hinayaan ninyong mamatay ng walang katarungan. Na corner at wala nang matatakasan, biglang bumagsak ang tuhod ng ina ni Jose sa sahig. Gumapang siya patungo sa paanan ng kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng peking luha at desperasyon. Jose, anak! Patawarin mo ako, dugo at laman kita, pamilya tayo, ang humihikbing makaawa nito habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng suit ni Jose. Ginawa ko lang naman ito para sa kinabukasan ninyo ni Clara, utang na loob, huwag mong gawin ito sa sarili mong ina. Maawa ka sa akin. Tiningnan siya ni Jose nang may matinding awa, ngunit walang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ina mula sa kanyang kasuotan. Pamilya, ang tunay na pamilya ay nagpoprotekta, hindi nagbebenta ng sariling anak para sa pera. Ang tunay na pamilya ay nagbibigay ng dangal, hindi humihingi ng sakripisyo para sa kasamaan. Malamig na sagot ni Jose. Tapos na ang utang na loob ko sa iyo, ma. Kinuha mo na ang lahat ng iyon sa akin, noong araw na sampalin mo ako, at ipagkanulo ang aking dangal para sa isang lalaking taksil. Bayad na ako sa lahat ng pagpapalaki mo sa akin, sa pamamagitan ng pananahimik ko sa loob ng maraming taon. Ngunit ang katarungan para sa mga biktima ninyo ay hindi ko maaaring ipagkait. Sa isang kumpas ni Hector, bumukas muli ang pintuan. Pumasok ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, kasama ang mga pulis na hindi kontrolado ng pamilya Villarreal. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Doña Rosario ni Leandro, na kanina pa nagtatago sa sulok,
at ng ina ni Jose ang nagsilbing katapusan ng kanilang madilim na kaharian. Ang mga sigaw ng pagmamakaawa at galit ng mga kontrabida ay unti-unting naglaho habang kinaladkad sila palabas ng gusali sa harap ng maraming media na naghihintay sa lobby. Hinarap ni Jose ang mga natitirang board members. Ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang gusali sa lungsod. Ang kumpanyang ito ay hindi na pagmamay-ari ng mga Villarreal o ng mga Alcantara lamang. Ito ay pagmamay-ari na ng mga pamilyang inulila ninyo. Mula sa araw na ito magkakaroon ng malawakang paglilinis. We are doing a full cleanup and anyone involved in the corruption will follow them to jail. Nang tuluyan ng tumahimik ang boardroom at tanging silang dalawa na lamang ang naiwan na ramdaman ni Jose, ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng pagod, puyat at sakit na kinimkim niya ay biglang bumuhos. Hinawakan ni Hector ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahan siyang hinila para sa isang mahigpit na yakap. Tapos na, mahal ko. Tapos na ang giyera ko, bulong ni Hector sa kanyang buhok habang hinahayaan ni Jose ang unang pumatak ng luha ng ginhawa. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay unti-unti nang humihinto, nag-iiwan ng isang sariwa at malinaw na kalangitan para sa kanilang bagong simula. 6 na buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyong binuo sa kasinungalingan at dugo. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng Villarreal Mansion, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na karagatan. Ang mansyong ito na dati ay tila isang malamig at madilim na hawla ng mga lobo ay punong-puno na ngayon ng liwanag. Wala na ang amoy ng lumang alikabok at mga itinatagong kasalanan. Ang tanging nalalanghap ko ay ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang masarap na luto mula sa kusina. Ang balita mula sa labas ay nagsasabing nabubulok na si Doña Rosario sa loob ng isang maximum security prison. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho ng parang usok at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan na lamang ng kasakiman. Ang aking ina naman ay huling nakita sa isang maliit na karenderya sa probinsya, naghuhugas ng mga maruruming pinggan upang may maipantawid gutom. Iniwan siya ni Leandro at Clara matapos itong tangayin ang huling piraso ng pera na itinago niya. Isang matinding karma para sa babaeng ipinagpalit ang sariling anak sa luho ng mundo. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Sa bawat paghinga ko ng malalim, nararamdaman ko ang sagot. Pinatawad ko na ang aking ina, hindi dahil karapat-dapat siya sa aking awa, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating gawi. Tinapos ko na ang tanikala ng toxic na utang na loob. Pinatawad ko siya bilang isang tao, ngunit bilang isang anak, itinakda ko ang hangganan na hinding-hindi na niya muling malalampasan. Ang aking kapayapaan ay hindi na muling mabibili o mananakaw ng kahit na sino. Ang dating Villarreal Mansion ay binuksan na namin ni Hector para sa mga pamilyang aming pinaglingkuran. Tinawag namin itong bahay ng pag-asa. Ang mga silid na dati ay saksi sa mga madidilim na plano ay puno na ngayon ng tawanan ng mga ulilang bata, ang mga anak ng mga seaman na biktima ng insurance fraud. Sila na ang aming bagong pamilya. Sa bawat ngiti ng mga batang ito, nakikita ko ang katarungang ipinaglaban ko. Ang aking kasanayan sa auditing ay hindi na lamang para sa mga numero, kundi para sa pagsisiguro na ang bawat sentimo ng kumpanya ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Naramdaman ko ang paglapit ng isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay sapat na upang pakalmahin ang aking sistema. Ipinatong ni Hector ang kanyang mga kamay sa aking balikat, ang kanyang paghawak ay banayad ngunit puno ng paninindigan. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahina niyang tanong, ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling ako at sumandal sa kanyang dibdib. Hindi na. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang bukas. Humarap ako sa kanya. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim, kinuha ni Hector ang aking kamay. Inilabas niya ang isang simpleng singsing na gawa sa ginto, walang malalaking diamante, walang halaga na nakabase sa pera. Ito ay simbolo ng aming paglalakbay mula sa isang kasunduang puno ng tuantin patungo sa isang pag-ibig na nandayuhan sa gitna ng bagyo. Jose, hindi kita ililigtas dahil alam kong kaya mong iligtas ang sarili mo. Pero hayaan mong samahan kita sa bawat laban na darating pa, wika niya, habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa aking daliri. Ikaw
ang aking tahanan. At ikaw ang aking kapayapaan, Hector. Sagot ko habang hinahayaan ang aking sarili na malunod sa kanyang mga mata. Wala nang granding party, wala nang media, at wala nang kailangang patunayan sa mundo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging mahalaga ay ang aming pagkakapantay-pantay at ang katotohanang sa wakas malaya na ako. Ang sugat ng kahapon ay naging peklat na nagsisilbing paalala ng aking lakas. Ang kwento ng aking paghihiganti ay natapos na at ang kwento ng aming pagsisimula ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng gabing puno ng bituin. Tasan.